Yan, Yan, oo. oo. Objection, ikaw lang pinakamalabo sa SMNA. Objection. Wala maingay. Objection. Objection. Alam mo. Oh, yes. Oh, Your Honor, please. Honor, Your totoo Honor, naman. please. Your Honor, please. Sorry, please. Anyway, so yung nangyaring ano na yan, grabe yung live views ng SMNI. Congratulations sa Congratulations, SMNI. SMNI, ha? Ang daming nanonood at talaga namang balita nga natin. Pati yung Defense team. Defense team at saka pati yung prosecution. Sa SMNI nanonood? Boses ni Admar yung naririnig mo daw sa mga cellphone nila. Yung boses pa naman ni Admar, siya lang ang merong ganung boses sa buong mundo. Tapos doon sa may malaking TV na ganyan sa Senado, SMNI yung pinapanood doon. Mas marami pang views sa SMNI kasi sa Senate, no? Oo. Kasi ang SMNI pinagkakatiwalaan. Ano bang masasabi ninyo? Bago natin ipakilala yung ating magaling na guest, itatanong natin, legal luminary, magaling na lawyer itatanong ako, natin. eh. Kasi siyempre, ang abogado sa amin dito, si Coach Oli lang eh. Kailangan natin malaman yung mga technical na mga bagay. Pero anong napansin ninyo? Sa unang araw, unahin natin si Banat Bay. Yung unang araw, kay objection, di ba? Pinagtatawanan nila yung yung defense kasi daw object ng object. At nagsasabi sila, ba't daw object ng object? Pinaliwanag mo yan sa vlog mo, Banat eh. Ulitin mo nga. Hindi kasi alam mo, yan yung trabaho nung unang kasi pinupunan nila yung pag-object nitong defense doon sa unang witness, di ba? Yung defense ang nag-object. Which is, magtama naman yung kanilang pag-object. Magtataka ka, yung pag-object nitong prosecution, yun talaga sablay na sablay. Dahil makikita mo, hindi pa nagtatanong, nag-object na. Anong ino-object niya? Kaya ka nga nag-object kasi may nakita kang hindi dapat o mali yung pagkatanong. Dito wala pang ang tanong, nag-object na siya. Kaya nga tama rin sinabi ni Chis Escudero na he sounds na parang desperate. Frustrated. Desperation yung kanyang pakiramdam. Which is kitang-kita naman po natin. Dahil alam mo, mahirap talaga maglagay ng isang witness na walang alam. Yun ang problema Naglagay sila ng witness na butas-butas. Dapat kasi ang papatunayan ng witness, meron talagang grave threat na nangyari. O merong tunay na pagbabanta. Ang problema, para bang inutusan lang. O ito sabihin mo, ito pag tinanong, ito sagot mo. Hindi talaga nag-imbestiga. Tsaka umikot Banat Bay doon sa umikot sa pagpapatunay na yung video na yon ay totoo, na binanggit nga ni Inday Sara yon. Pero tanungin ko kayo, dininay ba ni Inday Sara yung mga statement niya doon sa Zoom meeting na yon? Hindi naman. Hindi niya dininay Wala diba? denial, So magtataka ka, bakit ipiniresenta pa nila ito as ebidensya na parang sinasabi nitong nakaupo, sino ba yan? Kilala mo yan eh. Pamilya na sa akin kilala yan. mo yan, Sir Jack eh. Alam niyo, pumunta ako ng sakto nila, di ba? Oo. Kasama yan sa akin, nakapag-usap sa akin eh. May naka-close door. Nagulat ako eh. Kilala ko ito Naka lang, hinanap ko sa cellphone ko. Ang dami racket, Ang no? dami mo mula kayo, kayo piligan. Puro mayaman naman yan. Kasi lahat na kayo pura yan, walang-wala eh. Pero style ng Banat Bay, Coach Oli, yung style ng lawyer ng prosecution, anong masasabi ninyo sa estilo niya? Tsaka yung estilo naman ng defense, anong mga napansin niyo? Ako nakikita ko lang talaga dito, alam naman ng lahat na wala talagang threat. Kasi andun tayo sa Zoom na yun Nung binanggit ni VP Sara, naintindihan natin agad na kung pinatay siya. And I'm sure alam din ng abogado sa kabila yan, ng prosecution. So alam natin lahat yan. Pero syempre, ang purpose nila dito, inamin na nga di ba? Na talagang hindi nila mapapatunayan na may threat. Ang purpose talaga nila dito is babuyin lang si Sara, si VP Sara, para masira sa 2028. So talagang, kumbaga patatagalin nila yan, bababaran nila. Ang masama, nagba-backfire. Instead na nakakabuti sa kanila, lalo silang napapasama kasi nga yung nilabas silang witness, walang kwenta. Pagka natanong ng abogado yan, mauutal-utal talaga yan. Dapat talaga hindi nila nilabas tong witness. Kasi isipin mo lalong-lalo na yung tanong ni Cayetano sa kanya, kung may threat, bakit hindi nyo ni-report sa PSG? Kasi yun ang dapat patunayan na there is a threat. O na nangyari. O merong posibilidad o conditional threat na nangyari. Di sana, sinabi nyo muna doon sa PSG, lalo siyang parang hindi niya alam ang isasagot niya. Parang tama yung sinasabi ng defense na nag-miscript ba ito? Parang ganun. Sana wag nyo na lang pinisinta. Naghanap na lang kayo ba ng ibang magpapaliwanag ng tungkol sa grave threat. Ang nilagay nyo, upaw So wala lalo. Mas lalo nilang nilalaglag yung sarili nila dito ngayon, di ba? Dahil dyan sa witness nila, parang, parang hindi mo alam. Nag-imbestiga ka ba talaga? Kaya nga sabi ng attorney, ng defense na, nag-imbestiga ka ba talaga? Tapos bigla niyang winidraw. Parang hinuhuli niya lang dun sa part na yon yung tanong, na nahulog nga sila. Focus yung camera sa kanya. Bakit? Ang kulit mo salamin mo.
Kamukha mo siya. Kamukha kayo ng witness, ha? Alam mo, ha? Hindi po ako yan, Oo nga. Oo nga, eh. Oo, ibang klase. Pero yung the way kasi na ipinakilala nila itong witness na ito ay isang expert witness. 2 weeks. Oo, expert daw. 2 weeks Oo, na napakagaling nung para sa akin napakaganda nung pagkakahimay-himay nung defense lawyer patungkol dito sa credentials nitong mamang ito. Alam mo, isang nakakapagtaka rito, nakakatakot dito mga bossing expert siya na IT expert daw siya pero hindi siya nag-aral ng computer. Ang kanyang kurso, nalaman dito, ang kanyang kurso ay accountancy at siya ay isang certified public accountant o siya lisensyadong CPA accountant. O so papaanong napasok sa cybercrime division ang isang taong mayroon lang 2-week training. So ano na yun? Expert ka na ba noon? Hindi ba Parang yung training niya pa doon sa kumpanya na parang vulcanizing lang. Oo. Hindi, walang relasyon doon sa digital parang forensic. Oo. Ayun pang yung ginagamit na digital forensics. Nabanggit ko nga ang pag sinabi mong forensics, talagang kailangan sobrang eksperto mo 'yan, no? Kailangan sobrang husay mo talaga, experience sa pag-uusapan kasi 2022 naging part siya ng cybercrime division, tapos nag-training siya ng 2 weeks, tapos 2024 inasikaso na yung kaso ni Inday Sara. So paano nangyari yun? Siguro Diba? maganda tawagin natin yung guest, alamin Oo. natin kung ano ang kanyang masasabi. Oo, kasama po natin ngayon via Zoom si Attorney Raymond Batu ng Batu and Partners Law Firm. Magandang gabi po sa inyo, sir. Pasensya na, medyo late. Pero It's okay. naabala po namin kayo. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa Vox Populi po itong famous na podcast station ninyo po. At sa lahat po na nanonood ngayon. Bigyan nyo naman po kami ng inyong assessment doon sa mga nangyari dito sa impeachment hearing. Simulan po natin doon sa prosecution. Sa tingin nyo po ba naging mahusay ang pagganap ng prosecution sa kanilang pagpipresenta ng kanilang witness? Well, actually, ang pag-present nila sa witness nila, in my observation, yung prosecution witness was there to really just to authenticate, no? Yung pong dinownload niya na video, no, from the Facebook page ni Harry Roque. So, yun ang ipapatunay niya. A problem kasi, when nag-present po siya ng purposes, no? Kasi kung bago ka kasi mag-present ng testigo, ibigay mo yung mga purposes, no? Meron na po kasi doong mga purpose clause na hindi na naaayon sa kanyang competency to testify, no? Kasi I think kasi dapat malimit lang yun doon na dinownload niya at pinakita nila ang video. So with that, kita natin ang prosecution, may optics din sila. Kaya na-realize ko rin dito sa impeachment proceedings, hindi talaga purely legal, but talagang mataas din ang presensya ng political. Kasi kung sa korte na regular courts natin yun, ma-objectan talaga yan eh. At saka ma-objectan yung pati yung pagbigay niya ng opinion, no? Ang problema, ang nagtatanong kasi, ang mga senator judges din na, kumbaga, parang napipilitan din mag-explain ang witness, pati ang mga lawyers ng either about ng prosecution or the defense. Now, on the part of the defense, on the first day, I would admit that maraming mga na-overrule or na-deny na mga objections ng defense, no? Which, ang basa ko naman, is that parang, I think, si Chis Escudero, at that time, was playing parang, sige, pagbigyan natin lahat, no? Let the witness answer. And kukonte lang yung na-sustain. But on the second day, yung nag-cross-examination na, ang kabila naman, na-prostrate na nga si Attorney Ligutan dahil nga sa hindi rin makapasok ang kanyang mga objections. By the end of the day, I would see it that the defense performed very well, especially si Attorney Narbasa. Kasi ang nangyari, yung napaghandaan niya Kasi pagka kinabukasan kasi yung cross-examination. So, he had this time to study and really to have this kind of questions, no? So, yun ang observation ko. I think the defense was able to bounce back yung sa cross-examination nila. Attorney, nabanggit nyo na optics ang nangyari at hindi lang po dahil sa mga legal na proceedings ang nangyari dito. Pero sa tingin nyo po ba nakapuntos sa taong bayan ang prosecution nung nilahad nila itong witness na ito? Alam niyo po, sa ngayon, kung pag-usapan natin, never man talaga nakapuntos ang prosecution, even at the time na nasa Committee on Justice stage pa yan. Because, the people would never believe them. Kasi, kapag mag-akusa ka kasi, dapat kasi yung may credibility rin yung mang-akusa ba. And the personalities involved na nagpasa nitong articles of impeachment. So having said that, meron pong mga pangyayari na napilitan na lang sila ipasa ito. Meron lang silang choice, no? But at the end of the day, the fact na nalaman nila na meron pong 16 votes na yung threshold, no? Kasi ang constitutional denominator is talaga all members of the Senate, which is 24. Parang napansin ko lang, parang medyo naging matamlay ang prosecution. But they still have yung kanilang sa court of public opinion sa mga tao, no? So they have to present, no?
their evidence na kumbaga ipakita nila but through optics na. Kaya makita po ninyo yung mga the way mag-present si Attorney Likutan. Kung sa korte po yun, maraming objections. Yung mga characterization ng statement, yung repetition ng answer ng witness, inuulit niya ulit bago siya magtatanong. Those matters are simple things, no? But in regular courts, pag objection namin, magagalit talaga ang judge. Bakit ka ba nire-repeat mo pa yung sagot? Bakit hindi dire-diretso? You are wasting judicial time, no? That is really in litigation. But since nga political, nagkaroon na maraming optics. Isa pa po na nakita kong optics is yung ang pamaraan na meron pang manifestation bago mag-present ng articles of impeachment. Meron pang tinatanong yung prosecution kung ano ang inyong stand, which are sana para lang yun sa memorandum, no? Kung mag-submit ng prosecution or both parties required to submit their memoranda. Pero ang nangyari, na-advance na kaagad, no? At saka parang yung mga senator judges, especially doon ng non-lawyers, parang nagdadiretso na rin sila sa merito. So, ang aking tingin po talaga, sir, if you will analyze this, yung legal evaluation is there. But ang optics at yung political, mas marami po talaga ang political optics para ikumbinsi yung taong bayan. Kasi they know for a fact that they no longer can convince the impeachment court. Paano man sila makakuha ng 16? 13 nga sila, variable pa nga yung 13. So they know that they cannot get it from the impeachment court. So they are now hurting the public opinion. Kaya nga, makita po ninyo, sa social media, paspasan yung trolls, tapon dito, tapos yung mga doon sa allied, no, na kahit na minsan natatawa na nga ako sa mga comments nila, binibend na yung definition. When in fact, klaro naman talaga, literally, and as well as common sense sa pag-interpret ng mga alleged violations, wala naman talagang kaso against the Vice President. Okay, attorney, si Master Judea po, no? Medyo Yes, nagkakaroon po kasi ng kalituhan, no? Nakikita natin yung mainstream media, ang pinipraise nila is yung prosecution team. Pero kung makikita natin sa mga comment sections, sa mainstream media, social media, ang pinipraise nila ay yung defense team. Pero sa inyong pananaw po, sa 3-day trial na yon, sino po ang nangibabaw dun? Nangibabaw, of course, ang defense, no? Because it's easy to destroy an accusation rather than to prove your own innocence. Kasi, remember, it is the duty of the prosecution or the burden of the prosecution to prove its case, no? And every time that the defense will try to attack it, ang simple lang man ang kailangan gawin ng defense. This is all politically motivated. Kasi, basic po kasi sa impeachment is that sinasabing, kapag mapatunayan na ito is politically motivated, dismiss na ang kaso or acquitted na po yung respondent because you cannot use this as a tool to remove a political enemy. Hindi pwede. It should be based on yung tagang culpable violation of the Constitution at saka yung tawag nating betrayal of public trust. Now, talking about mainstream media, hindi naman tayo magtaka niyan. Ako rin ever since talaga yan, panahon pa ni Old Man, PRRD, is that the bias is there. Ang optics nila magbigay doon sa news nila, yung kanilang headline, di ba? Nakaklaro natin na magaling mag-twist ba. In fact, ang remaining na lang talaga na bastion, ito pong SMNI natin, at the same time, ito po yung mga independent bloggers na talagang nagbibigay ng message to all, no? And yun ang effective kasi ang mga masa doon na nanonood eh. They do not want to watch already sa mainstream media kasi alam nila na klaro ang bias, no? Sabi ko nga sa kanila, bakit hindi mahirap depensahan ang VP Presidente? Sabi ko, kasi simple lang guide natin eh. Truth and justice, supported by law and the Constitution. Paano tayo mawawala dyan? Now, on the other side, they are always trying to bend it, no? If not twist the law, no? They have been doing that and the people are no longer stupid enough not to understand what they are doing. Nakikita nila na, hindi naman kami bobo kasi yun ang naiinis ng taong bayan kasi parang ginagawang bobo ang taong bayan. And akala nila malulusutan nila yon. Hindi po eh. Mas meron na tayong mga AI, ang gagaling na nila kahit mag-post ka ng English dyan, i-interpret nila sa ChatGPT yan, sa Gemini. Alam na nila kung ano yung ibig sabihin. So, ibig sabihin, the taong bayan are talagang vigilant and watching, no? Going back po sa mainstream media po, kanina po kasi twice na po, meron akong nakausap na from The Economist, and kanina po, taga Switzerland na media went to see me and talk about it. Ay, iba talaga ang alam nila, sir, no? Ang alam nila, yung anong pinifeed sa kanilang mainstream. So, ganun pala ang nangyayari. Yung mga foreign correspondents, they get their news from the mainstream, of course, kasi yun lang yung mga kilala. And ano yung pinifeed sa kanila, yun lang yung pinapalabas nila doon sa kanilang station. So when they learn the truth here, sabi ko, pinakita ko, sabi ko, ganito. Nga sila, ganun pala. Sabi ko, yes. How could you say that BP Inday Sara, na lost niya ang kanyang betrayal of public trust, itaas ng rating niya, both satisfaction and trust rating. So now they are understanding and they are reaching out to us, no? Na sabi nila, pwede pa ba kaming magtanong kung ano ba talaga ang nangyayari? So they went to the house of PRRD kanina, inamahan ng mga tropa natin sa Davao, and no, they saw it, no? They saw it that ganito pala paano siya mahalin ng mga tao dito. Yes. So yun po, no? It's very hard, no? If the people mismo ang karaban nila, it's very difficult. Even if you have all the money, influence, power,
but if you do not have the people, you will never win in this particular battle. Tama po, Attorney. No? Ito, follow-up question po. No? Ano po ang masasabi ninyo dito sa Senator Judges, considering na sila po ay nag-aati-ati at may pinagdaanan na masalimuot? Nakatulong po ba sila yung mga tanong nila or mas lalo nakagulo doon sa impeachment trial? Alam niyo po, sir, si Senator Contiveros is talagang twice siya na semplang eh. Ang intention niya kasi noon is to repair, no? And nangyari nga is that mas nakabuti tuloy sa this defense. Yung first question niya, na napilitan si Ligutan na magsabi na, yes, we are trying 100%, we cannot 100% prove it. And they were able to present their theory of the case, no? Of the prosecution. Kasi yung theory po, no? Sino tinanong yung prosecution, how could that be an impeachable offense? So nag-answer siya. And you know, by answering kung ano yung theory nila, nabasa ngayon ng defense na ayan palang gusto niyang ipatunayan. Diba? Kaya nga, wise din si Escudero, napansin niya yun. Sabi niya, o sige, I will also give you a similar time of 5 minutes for you to give, ano. But magaling din si Attorney Narvaza, no, we will do it after the cross. So, para lang ano. Kaya nga, if you'll notice, ang closing statement ni Binluan was very hard-hitting doon sa, as opposed to the manifestation or explanation of Attorney Ligutan. Now, with respect sa Senator Judges, if you will see, it will reinforce our belief and yung katotohanan na it's really political. Kahit ano pang gawin natin, sabihin natin sa court, sabihin natin legal evaluation, the problem is that the allies, no, or those leaning to the prosecution will always repair the whatever they perceive as an error na ginawa ng witness. Ganon din po sa defense. You see Alan Peter Cayetano is like talaga barking also to however repair or attack the witness, no? But kaya nagko-caution always si Escudero, pero hindi man makinig. Do you think, mabuti kung judge yan na iko-contempt niya yung mga senator judges? Hindi naman, kaparehas naman yan. So pagbigyan niyan magsalita. Sana, they could have made a standing rule that you cannot ask questions to the lawyers. You may ask question to the witness through clarificatory questions, but do not ask about the merits of the case o yung heart mismo ng controversy. Because if that is the case, it would be tantamount to prejudging it in advance, no? Kasi makikita mo rin ang leanings nila. Now, among all the senators na hindi ko na-expect na maganda ang mga tanong, si Robin Padilla, nag-graduate sa University of Prison daw. Imagine ang kanyang mga questions appears to be prepared or asked by a person or a judge who is neutral, no? He has that a face that he was impartial, no? He was simply asking for the ano ba yung saan yung credentials, tapos he was just asking na saan na yung original raw file, yung mga basic na ganun, na hindi mo na talagang nag-lean siya kung saan man siya pumapanig, no? So, having said that, nalaman po natin na impeachment proceedings in an impeachment court, kahit ang pabalik-balik na rin nila, it will always involve political affiliations. Attorney, si paring RJ po. Regarding po dun sa, nasabi niyo po si Senator Robin, regarding po din sa presenta nilang video, ano po yun? Alanganin ba sila doon sa pinakita nilang video dahil ito ay screen recording? Hindi naman. Actually, hindi man talaga issue yan siya. Kasi in the first place, hindi man talaga dinideny ni BP Inday Sara na meron talagang nangyari na pagsasalita na ganun. Ang inaaway kasi dito is yung optics. Kasi gusto nila ipalabas lang yung splice. Now, sa rules of evidence natin, allowed naman talaga na kapag ang other party presents a portion of that video, pwede rin po ang kabila ipalabas din ang kabuuan, no? So what is the defense trying to do is to show the context, no? The context of the entirety of the video and as well as the circumstances or yung environment kung paano sila dumating doon sa interviewhan. Yan ang kanilang target, no? So that it would show that when BP Inday Sara said, it was said not deliberately or for the purpose of intimidating someone, but it came about because of her anger, passion of kasi yung nagpatong-patong na yung oppressiveness sa kanya ba. Wherein by human nature, it is just sometimes we utter some words as a defense mechanism. Tao lang naman na we cannot say the BP or the president or anyone else is highly AI ben sila a robot na hindi lang sila makapag-react, no. So ang aking tingin doon is that it was good, no, because the optics ni-establish talaga ng defense, no? Ang prosecution naman, trying their best to limit only up to that. And they are literally just proving yung elements po ng grave threat. Ang kay naman, ang defense, matalino sila because they are not concentrating on grave threats case as a case itself. Kasi there might be some wrong in what you said, but ang inattack nila yung tinatawag nating culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Because remember, these are the grounds to impeach a person, not that grave threat, no? So ano po ba yung culpable violation? Did the officer knowingly violate a specific command of the Constitution? Ibig sabihin, alam niya ba? Alam niya mali. Talagang ginawa niya knowingly, no? So it was just, katulad dito, parang spur of the moment dahil angry siya. And second, kapag sinabi natin betrayal of public trust, did the officer or the impeachable official commit an act that is very grave, in bad faith, that it destroyed the trust attached to the office. Yun ang pinoprotektahan ng defense.
na hindi yun nangyari. Despite the fact na nakapagsalita si BP Inday Sara. Because no matter what we do, tama yung mga statements ng mga lawyers. Bakit hindi na lang, totoo namang nangyari yan? That's true. However, kailangan din talagang i-present yan na properly. Because it is an optics for the prosecution that when they did that, when they got this recording, they did it legally, in good faith, na wala ang political motives. Yun ang ipastablish nila yan eh. Whereas on defense naman, you did it, you got it through with political motive and hindi mo nakuha yung mga original raw file, hindi ka nakapag-interview ng ganito. Kaya nga yung tanong niya, did you really investigate? Diba, parang nas withdraw siya kasi bawal man talaga yung tanong na yun. No? So yun po ang optics dito. Kaya kailangan pa rin talaga ipaslabas doon. Kaya that's why magtaka sila, bakit patanungin ang competency ng tao nito or expertness nito ng tao na to? Not anybody can do that. Dali naman mag-screen record sa OBS. That's true. Pero we would like to know how did he do it? Was it fair ang paggawa niya? Kasi take note, on that particular video, ang sinabi ni Inday Sara is that, huwag po kayo mag-alala sa security ko dahil kapag papatayin ako, meron akong inutusan. Yung word na huwag kayo mag-alala sa security ko at dahil pagpapatayin ako is a threat to the second highest official of the land. But they did not take serious on that. They were concentrating on the threat against their principal na si BBM. So with that, there is a selective choice of looking for which justice to present, no? Ang protektahan nila. Yun ang kanilang boss, no? It should have been dalawa. They should have reached to the pertinent point that they should have contacted the PSG, the Security Council, the ISAP, the CIDG, lahat to form a task force on that. Because if this is really a threat, that is true. So wala, yun ang in-establish po talaga. So that ito pong mga culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at ang kanilang pong good faith ng pagpalabas ng video, was it really to prosecute a person who committed this act or is just a political, either is a political motive dahil gusto mong matanggal dahil political opponent mo siya. Loli. Hello? Yes po. Loli, medyo may lihipon lang ako ha. Sana maunawaan mo ako, Loli. Yes po. Anyway, I will try my best. kakapasok lang ng balita, no? May kumakalat ng balita ngayon na etong witness nila, marami raw kaso. Marami raw kinakaharap na kaso. So, ano yan? Paano natin paniniwalaan yung witness nila? Marami ka na itong kinakaharap na kaso. So, Well, actually, in fairness, no, a person was pending several cases, etc., would really not that matter when they testify as long as it is on his own personal knowledge, no. Kaya nga, even nga yung mga prostitute, if they've committed, if they have seen a crime, they could testify even if ina-attack yung kanilang pagka-prostitute na wala namang sali, no. However, if the crime or the cases that this person is facing before the ombudsman and the courts involves yung perjury, falsification, or things that involves yung moral turpitude niya, yung pagiging pagka-honesty niya, that can be used. That's why I hope that the defense could investigate what are these cases all about. Kasi kung ang ganun is nag-involve sa honesty niya, yung the way siya mag-handle, mag-investigate, meron siyang kalokohan na gawa, that would be a very, very important piece of evidence for the defense. So attorney, dahil nga sa ganitong mga pangyayari, ano kayang sa tingin ninyo ang magiging next move nitong prosecution para mas matibay yung kanilang mga ipipresentang witness? Sa tingin nyo po ba, dahil sa witness nilang medyo palpak ngayon, may iba silang gagawing move? Yes po. I think when I hear that NBI Matibag will testify, I think NBI Matibag will say na they are now in the process of locating now the contract killer, or that they have found the contract killer, or in their, parang ganun ba? It's possible lang ha. Na kasi, nalala po ninyo, nag-investiga daw si NBI Matibag is that meron yata siyang nasabi noon na parang they are trying to determine who is this contract killer. Ayun ang nakakatakot because if really, meron ba talaga? Or baka naman, akin lang, opinion ko, palagay ko, baka Paul Guy, no? O ilalagay doon, mag-mention ng name, no? Or baka si Madriaga, o anyone else. No? But what I'm trying to say is that there are many possibilities kasi nag-iisip ako, ano namang itatestify ni NBI Matibag? Considering that at the time when these affidavits of investigations were done, all were during the time of NBI Santiago, Director Santiago, no? So ano ang participation ni NBI Matibag? So I think that is yung ongoing investigation nila or concluded na ba or ongoing pa ba? Na-determine na ba nila yung sino yung contract killer allegedly? Wala na po akong makitang dahilan kung bakit magta-testify si NBI Matibag. And of course, they are now going also to utilize Zuleika Lopez. Now, why? Because they know na nag-break po si Inday Sara nung hinuli po yan si Zuleika Lopez. So if they feel that they could pressure and elicit something from Zuleika Lopez, baka magkamali si Inday ulit, di ba? Or magkamali si Zuleika Lopez. It's just parang, ako tingin ko parang is more on fishing. Or maybe sabihin niya, ma'am, you were that in video. Katabi mo ba si Inday Sara? Yes. Narinig mo ba siya nag-utter ng words na ganito? Well, actually, no. You just answer yes or no kasi you hostile witness mention.
Di ba? Parang mga ganun na yung things, no? Para just to prove that it happened. So, ma-miss out na nila o hindi na nila kailangan i-present yung nag-record, yung nakapag-witness, yung mga affidavit ng mga reporters na hinahanap doon sa 7 grounds na pinadala sa kanya na hindi din nila na-comply pa rin, no? So, it is a technique in order to prove what otherwise dahil nandoon siya sa loob. So, yun po, nakikita ko ng mga pangyayari. Ang akin lang naman is just my imagination of what will happen. I might be wrong, but I think that is the closest because I'm analyzing these people. Ano ba ite-testify nila? Kundi yun lang man. Attorney, speaking of VP Sara Duterte, do you think yung kanilang strategy na hindi pag-appear ni VP Sara Duterte is effective o better na siya po ay mag-appear dito sa impeachment court? Well, ang nakakatuwa kasi, number one is that she is not required to appear. That is clear under the rules, no? And when Attorney Kapunan was asking whether or not she will appear or she will be coming over, I think nabasa ko yung mind niya kasi parang gusto niya emphasize na because if she's here, we will call her as a hostile witness. Hindi man pwede yun. Maybe she will argue that, well, true, if in criminal proceedings, you could say that I have the right against self-incrimination, I cannot testify for you guys, no? But this is an impeachment proceeding, it's mere removal. So, ibig sabihin, pwede kang mag-testify. Kasi sa civil case po, pwede kasi na kapag may dumating yung isang party, pinapatawag as hostile witness, no? So, maybe they'll argue that mabuti na lang, sharp ito si Escudero and say, no, you cannot do that. I will make a ruling. At the same time, I know that merong objection din gagawin itong prosecution. Now, as to whether or not mag-appear siya, I would believe that yung kanyang presence po on that day ng cross-examination na kanyang minute ang kanyang defense team, kinausap po niya at sinabihan niya na sa defense team niya na kumusta niya, okay lang kayo, gano'n. That was a sign. It was a message actually. Na at saka nag-quote pa siya ng Unbowed ni Invictus, no? That I'm here to fight. Hindi ako nagtatago. Hindi ko binabaliwala to. Kung yung optics niyo parang wala akong pakialam, no. Mataas ang aking kumpiyansa sa aking mga abogado and they represent me and I'm here. The fact that I'm here, I'm telling you I'm supporting them and I'm fighting this to the end. Yun po ang message na nakikita ko kay VP Inday Sara. Attorney, si Coach Oli po to, no? Speaking of optics, attorney, kasi merong mga lumalabas sa Facebook na 3-0, 0-3, 2-1, ini-scorean nila no? Ngayon, sa inyong paningin, sa inyong pananaw bilang abogado, without considering the credibility nung nagpasa nung impeachment na ito, anong sa tingin ninyo talaga yung score? Yung score. Yung dito lang kasi may mga nagsasabi na hirap paniwalaan dahil sa social media, kanya-kanyang panig yan. Meron pa nga isang ekspertong abogado, sinasabi lahat sila mali. Eksperto talaga, ha? Oo. Oo, eksperto. Walang tama. May ganun. So, ano sa tingin ninyo score na to? Ako, Panyero, tingin ko ganito. Let's go back to the basics. Na-prove ba yung burden ng prosecution to prove their case, nagampanan ba nila? Actually, it's too early to say But yung first instance na witness nila, marami kasing na-destroy with respect to yung credibility ng tao. No? Wag na lang po yung video because actually nandyan na yan Talagang nakakalat yan siya. But yung paano niya ginawa ang investigation? Paano yung may bias ba? Meron ka bang selective na pag-investigate? Sino nag-utos sa'yo? Sabi niya, above, yung mga ganun things, no? That would somehow effectively destroy yung bias niya that he is not telling the truth on both sides. Kumbaga, may pinapaboran siya. Klaro po yung optics na doon. Establish po yun ng defense, no? And the prosecution should have confined itself doon na sa video so that if the witness would try to explain na matters na not only already involved doon sa ginawa niya. Kasi tumaw lang niya mag-download, mag-preserve, chain of custody, submit sa court, sa Committee of Justice and everything. Nag-more than pa pati yung elements niya ng grave threats, gidiscuss na niya and everything. Tapos sinabi pa niya nung tinanong siya, absolute. Those are mga opinions that are irrelevant or incompetent po siya ngayon. Kasi admittedly, he is not a lawyer and second, he did not investigate as to the fact of filing or determining kung meron ba yung elements ng grave threats or culpable violation of the Constitution or betrayal of public trust. Wag mo na doon. Sa kaso na lang muna na grave threats. Hindi siya kasali. Ang trabaho niya hanggang doon lang sa pag-download. So, but when he supplied those testimony and everything, it clearly shows na adamant siya to protect, no? Because he felt that he was already being damaged. Kasi po, ang witness po na, sa akin lang, experience, ang witness po na confident sa kanyang testimony, he will just stick to what he is supposed to say. I will not add or supplant. It will damage me. Sabi ko, no, Your Honor, I can't answer that. I'm not part of that. I will just stick to what I did. Hanggang dyan lang po ako. Parang nangyari, naging overconfident, siguro, since nasa spotlight siya, marami nakakakita, nasikat siya, ganun everything. So, nag-supply po siya ng mga informations na hindi po siya competent to say or testify. Yun lang po ang aking pananaw, Panyero. Attorney, o nga pala, hindi po ako attorney. Sige, sabi, Father ko po yung abogado. Pero hindi po tayo abogado. Pero yan ang Coach, Coach. kumbaga kung meron sa aming police character ito, parang ito yung abogado namin, mahusay ito Oo, mahusay. Ako? Ikaw? Ang karakter. Namawa si Atty. Namawa si Atty. Good vibes sa'yo bago magbigay ng last
statement si attorney? Oh, maraming salamat, attorney, sa inyong pagpapaunlak. Apo, Alam thank you namin so na much po. napaka-busy ninyong tao, pero pinangunlakan nyo kami at maraming salamat dahil marami po kaming natutunan sa inyo. Ano masasabi nyo kay attorney? Thank you, attorney. Yes po. Ito lang po masasabi ko, magpamatsyag lang po tayo. Remember, dito po sa kaso na ito nangyari ngayon, there are two kinds of court, no? The impeachment court, which is nasa dagat po ng mga politiko yan. Okay? And that is really, well, it is a court as stated by the Constitution. Remember, ang nagpapatak po mo nito mga politicians. And we also have the court of public opinion. Now, in both instance, atin po yung public, ang taong bayan. Atin din po ang impeachment court in a sense that they could not get the 16. Variable pa yung president. So what I'm trying to say, wag lang po tayong maging complacent or magkumpiyansa. Magpatuloy po tayong magpamatsyag. Ito po ang ginagawa po natin ng Vox Populi, ni Banat Bayan, ni Coach, at saka yun po, Banatero. So, gawin po natin ito parate kasi the more that we speak, the more people will find courage and strength to follow us. Because the moment that we stop talking and giving this free speech, no, para to protect the person whom we believe na siya po yung magtataguyod sa tamang daan ulit ang ating bansa, madidefeat ang purpose kung magtatahimik tayo. So, as I always say, the only way for evil to triumph is for good men to do nothing. Magandang gabi po sa inyo lahat. Salamat po. Thank you po, Tony. Maraming Pasalamat din po tayo kay Pastor Kibuloy. Magpasalamat ka kay Yes, po. Panyero. Panyero. Panyero, Coach. Salamat kay Pastor Kibuloy dahil naimbitahan tayo muli sa KLC of Hong Kong. Anniversary nila, Salamat po, naimbitahan ng ang Banateros. Thank you very much, Attorney Raymond Bato ng Bato and Partners Law Firm dyan sa Davao City. Mabuhay po kayo at sana sa susunod mag-guest po namin kayo ulit. Wala po yung mga tago-dago. Pero may tatanong ko sa inyo. Patungkol pa rin dito sa impeachment. Kamusta ang performance ni ni Win Gatchalian? Sa na to? Ang tawag natin kay Senate President Win Gatchalian, ha? Presiding officer. Hindi siya ang presiding officer. Presiding. Pero maganda naman yung pinupunta ng mga Cayetano siblings na sumunod tayo sa batas. Kung gusto mong maging Senate President, dapat panindigan mo. Yes. Oo, hindi mo pala kayang panindigan yung pagiging isang Senate President, hindi mo pala kayang mag-preside. Ba't nag-Senate President ka Pero pa? grabe ha, hanga ako sa kanya. Kay Gatchalian. Bakit? Hindi ka nahihiya, ganyan ka. Mula simula hanggang ending. Nakakahiya yan. Nakakabagot yan, sir. Nakita nyo yung mga memes, yung mga AI memes sa social media? Oo, alam mo kung ako siguro yan, hindi ako makatulog talaga. Grabe, no? Ginawa sa kanya. Kasi naman, bakit pa kasi siya katabi? Pati na lang siya bumaba. Yun nga rin tanong. Presiding officer nga ng presiding officer. Presiding. Ang ganda nga sinabi ni Senator Robin Padilla lilipat naman ako sa kanila Basta ipangako lang nila na si Chis Escudero yung Senate President. Hindi nila ginawa nila si Gatchalian. Tapos hindi rin pala niya kayang panindigan yung kanyang posisyon. Pero in fairness Banat Bay kay Chis Escudero, sa 2 araw at actually sa 3 araw na pag-handle niya nung hearing, maganda. Baka siya. Dapat siya na talaga ang Senate Pero President. meron akong alam na ayaw si Chis Escudero. Sino? Pero hindi ko na lang babanggitin. Abogado ba yan? Abogado. Abogado yan. Expert. Ano yan? Pero ang maganda dito, Tatay ni Hana Sancho yan. Oo. Ang maganda dito mga partners, nakikita natin yung pulso ng taong bayan Hindi na talaga naniniwala. Sa tingin ko, kahit ano pang maging resulta nitong impeachment trial na ito, yung utak o isipan ng mga tao ay nakatutok pa rin doon sa flood control. Kasi yun naman talaga Yun naman talaga ang pinakamalaking issue sa ating bansa, hindi si VP Sara Duterte. Tama. Itigil na to. Imagine mo, 90 days daw itong magiging hearing na to. Tapos 25 million per day. So, Oo, 2.3 billion daw yan. Ang hinahabol nila, 90 days? 92 days. 92 days kang tutunga nga sa ibabaw? Ibig sabihin, ganyan ang gagawin. Baka maging ermitanyo yan. Si Senator Waling-Waling, baka maging Panis ang laway mo niyan. Pero kung ako Pero ulit natin ang galing ng pagkawak ni Chis Escudero. Yes. Kasi, galing. kasi rinding-rindi na siya sa objection. Yes. Objection din siya, di ba? Oo, Sabi niya. ulit Oo. Pero kita-kita rin yung optics mga boss. Yung mainstream media, isa galaw nila Pinupuri nila laging yung... Kaya nga, may buti na lang may SMNI. Yes. Kasi Kaya- kung walang SMNI, kaya pasalamat tayo kay Pastor Apollo Kibuloy Yes. kasi Salamat. nagkaroon siya ng tiwala sa atin na maging part tayo ng SMNI. Imagine, sino ba naman tayo, di ba, mga normal na tao lang. Tiwala tayo. sa'yo, Tiwala dito kay Chuck. Nilan mo naman. Nilan niyo ako. Maraming salamat, Pastor, na makabuti mo. Mga kasama ko. Palagay ko sa amin, okay siya pero palagay ko siya napilitan lang. Pero maraming Awa na. Maraming salamat, Pastor. grabe. Grabe talaga itong SMNI. Pero ito dumadaldal. Si Gatchalian wala tunganga Wala, mas buti pa ito. Kahit Oo, paano. nga. Pero dapat mag-sign language na lang si Gatchalian, no? Para at least yung sinasabi ni Jesus Escudero, may sign May language. question niya ako yung Gatchalian. Ano ang advice mo sa kanya? Oo. Pakusap. Siya tagapalo, no? Parang agawan nila ng mic siya, Chris, di ba? Ako na. Papalo ko. Di ba? Alam mo sinong idol ni Okay, Gatchalian? Sino? Lito Lapid. Hindi. Mas magaling si Lito Lapid. Ay, oo. Kala ko walang init yung... Mas magaling si Lito Lapid kasi hindi mo alam kung umaalis siya o bumabalik. Oo. Kasi si Hindi na. Gatchalian, may kita mo siya. Sa camera Hinahat ko sa camera yun. Hindi ko alam talaga. Ako, marami sa. Hindi ko talaga alam na sila nun. Si- Helito.
Anong alam Akala mo? ko hindi na nila eh. Promise ko talaga alam. Oy, by the way, mga partner, Happy may birthday. Oh. Happy birthday kay Sir Marlon. Sir Marlon, happy birthday. Rosete, ang aming bossing, ang Yun. aming tatay Ako, dito no? sa SMNI. Oo, happy birthday sa iyo, Sir Marlon. Maraming salamat sa pagkain. Nabusog si Sir Jack. Oo. Kakain na si Sir Jack kanina, pinatayo ni Mama Ana. Sabi, hoy, kakain ka pa? Kaya lang, wala siya ngayon. Wala. So next Thursday uli may kainan. Ay, siya. yeah. May lechon uli next week. Maraming salamat kung Marlon. Makakakain na ako ng maayos. Maraming salamat Hanggang sa sa iyong dumating ka. pagtsatsaga. Pinagtsagaan mo itong Banatero sa inyong tiwala again, Pastor Kibuloy, Sir Marlon, sa lahat ng buo ng SMNI. Maraming salamat. It's a privilege na maging part ng isang media outlet na talagang patas, nanindigan. Oh, akala ko kasi yung isa eh. Ha? Yung nangiki lang nanindigan eh. Sabi niya, sila lang daw ang nanindigan eh. Totoo ba? Ewan ko. Sino yan? Ewan ko ba? Sila lang daw ang nanindigan eh. Talaga ba? Oh, pero di naman na yung kaso naman niya, ilayo, di ba? Oh. Ewan ko ba? Sino yan? Sino yan? Ay, yung ano? Ang tagal mo bago nag-gets ha? Sorry. Akala ko milk small milk lang pala yun. Ito talagang nanindigan. Oo naman. SMNI pa din Lahat talaga. may kaso eh. Ang saya, no? At lagi kayo manonood, linggo-linggo, Banatero si Spac, nandito na po tayo ulit at kami ay mapapanood nyo na ulit sa kanya-kanya naming vlog. Yun. At syempre, mapapanood nyo na po kami ulit dito sa Vox Populi. Alam mo, natatawa nga ako eh. Pinagmalaki niya may kaso daw siya dahil nanindigan. Oh. Eh dito, lahat may kaso. Kahit siguro naglilinis, may kaso eh. Lahat. Oo. Pati nga yung nananahimik, natutulog, pag Kahit gising may kaso. nagme-makeup, kakasuhan na rin yan eh. Oo, sigurado. Bakit? Ang pangit ng pagka-makeup dito. Ano? Parang wala may nagbago. Pamhala. Parang wala nagbago. Ayan ah. Suhan yan. O kain ah. O kain, ganun pa rin. Nasali na naman yung wala kinalaban doon sa baba, oh. Okay, paalam na tayo. Paalam na tayo. At dito nagtatapos ang episode ngayong araw ng Vox Populi, ang programang daluyan ng tunay na boses ng bayan. Abangan ang susunod na episode sa susunod na Sabado, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi, dito lang sa SMNI Vox Populi, ang boses ng bayan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala